Chapter Hunt. The Escape Plan. Ashton POV. I was in the kitchen busy devouring my pancakes na niluto pa ni Nana Helen. This is my favorite food in the morning, especially kapag hindi maganda ang gising ko or yung araw ko. I only asked Nana to make pancakes cause hell, she's a good baker. She once owned a baking shop before ko siya naging yaya. But sadly, the loan sharks took everything she had. You asked me why. Nana Helen has a boyfriend. She trusted him that much. Siyempre mahal ni yaya yun eh. Binigay niya lahat-lahat. Ang hindi niya alam, unti-unti nang binibenta ng lalaking yon ang tanging pinagkakakitaan ni yaya. Kahit yung bahay nila binenta without Nana consent. Yung gagong lalaking yon made sure na walang matitira kay yaya. Nakita ko nun si yaya umiiyak habang nagmamakaawa. I was 10 that time, nandun ako para sana bumili ng cupcakes. Those are my favorite too. That's why I always asked my driver na idaan muna ako sa bakery para bumili ng cupcake na I shared with my bestie na sobra niyang nagustuhan. Nung makita ko siya ng araw, na yon she's broke. Kaya I asked mommy na kunin si Nana Helen as my nanny because I'm so addicted to her cupcakes. Mommy loved me that much. Kaya without hesitation, she offered Nana Helen a job na she can't resist. Binili uli ng parents ko ang bakery ni Yaya. Kapalit noon she's working with me as my nanny. Dahil sa maganda yung offer, plus she didn't lost her passion, tinanggap yun ni Nana. At ngayon marami na siyang branches sa hotel na pagmamayari ng pamilya ko. And that's the rest story kung bakit napunta siya sa amin. So siya back in present. As I say, busy ako kumain ng pancake na niluto ni Yaya sa akin. Nang pumasok si Kuya Margo, he's my older brother. We have 8 years gap. Tatlo kaming magkakapatid. Matt is 4 years older than me. I have cousins pero puro sila lalaki. Ako lang ang nag-iisang babae sa pamilya. Kaya super protective at love nila ako. Even my grandparents both side kasi ako lang ang nag-iisang babaeng apo nila. Sa side kasi ni mommy. Dalawa lang silang magkapatid, si Tito Red, he's a detective. May 4 siyang anak pero puro lalaki. Kay dad naman, 3 silang magkakapatid, 1 babae at 2 lalaki. Yung anak ni Tito Fred na siyang panganay sa magkakapatid ay 3 lalaki din. Tita Kione na siyang bunso sa magkakapatid. 2 lalaki naman ang anak. Ashton? Tita Hazel asked kung makakapunta ka raw ba sa family dinner mamaya. Saglit kong hininto ang ginagawa kong pagnguya bago siya hinarap ng tuluyan. Tita Hazel is my best friend mother and she's close to me. Best friend din siya ni mommy. Kaya siguro naging close kami sa nag-iisang anak niya. Nakasinggulang ko lang din. Every time na may gathering sa pamamahay ng mga Austin, hindi talaga pwede na wala ang pamilya namin. Farah Asthea Austin is my childhood best friend. Close siya sa parents ko maging sa mga kapatid ko. At kay Yaya Helen, she stole my presence when she's around. It feels like I don't exist na sa pamilya ko kapag nasa paligid ang babaeng yon. So yeah, as a stupidity of me and I'm too childish back then, inaway ko siya. I told her na ayaw ko nang maging kaibigan pa siya at sobrang namumuhi ako sa kanya. After ng pagtatalo namin, she chose to leave the country. Ang balita ko pumunta siya sa British para doon magpatuloy sa pag-aaral. She's too mature sa totoo lang. Ni hindi nga niya sinabi sa mga magulang namin ang tungkol sa ginawa kong pang-aaway sa kanya. Pero mula nun, mas pinili kong huwag pumunta sa mga social gathering na yan kasi iniiwasan kong magkita kaming dalawa. Kahit alam ko naman na posibleng pumunta siya para lang sa party. But Gia once told me na na-meet niya ang Princess Harris ng Hera Group. 2 lang naman ang apo. Ang chairman ng Hera Group at yun ay si Vera at Astrid. Although hindi ko pa nakita sa personal si Astrid. Ang alam ko sa Harvard University siya nag-aral. Taray, ang taba ng utak. Sa pagkakaalam ko, matanda yun ng 3 taon kay Vera. Baka nga professional na yun ngayon. I don't think Kuya Mark kung makakapunta ako. Alam mo naman na I'm too busy lately. We need to finish the project first, Chairman Will. Definitely scold me again kung ipapaubaya ko lang sa team. Baka pumalpak na naman. Pagdadahilan ko sa kanya. Yes, nasabon na ako minsan ni Lolo. Kahit na super love niya ako pero pagdating sa trabaho, walang apo-apo sa kanya. Kung may mali ka, pagagalitan ka talaga niya. Ang nakakainis, hindi pa naman ako graduate at legally nagtatrabaho sa kumpanya pero kung magbigay sa akin ng trabaho, hindi patas. Sabi pa niya mas maganda raw yung may karanasan akong magtrabaho sa kumpanya habang nag-aaral. Para pag-graduate ko, madali na lang sa akin ang lahat. Kahit naman hindi ako magtrabaho, mabubuhay pa rin ako dahil sa kayamanan nila. Pero kahit na ganun, ayaw ko pa rin umasa sa perang hindi ko pinaghirapan. Kaya nga nagtatrabaho ako sa kumpanya ni Lolo kahit hindi pa ako tapos sa college. Grandpa told me na, you can join us at saka hindi naman niya minamadali ang project.
Spend the night with us, little one. I raised my brow so nakausap na pala niya ang lolo. Pero ayaw ko pa rin pumunta. At isa pa kailangan kong tapusin lahat ng workload na mayroon ako bago ang pasukan. I still have 1 week bago magbalik sa klase. I'm not little one. Mas matangkad na nga ako sa'yo ngayon. Ingos ko sa kanya sa halip na punahin siya sa pag-uusap nila ng lolo para lang makapunta ako sa boring na family dinner. Kung di ko pa alam, tungkol sa negosyo na naman ang pag-uusapan buong dinner kaya no way. Isa din yan sa mga dahilan ko kung bakit ayaw kong dumalo sa social gathering na yan. Puro negosyo ang usapan. Vera is coming home, hindi ka ba excited na makita siya? Nakapang tanong sa akin ni kuya na tinaasan ko lang ng kilay. Alam ko naman na darating siya. Why would I? Tanong ko sa kanya. Come on, Shan Ashton Sandoval, she's your best friend after all. Stop with your childish era, Vera is not stealing anyone in your life. Binanggit niya talaga ang buong pangalan ko. Alam kong galit na siya ngayon. Hindi ba dapat ako ang mas naiinis sa kanya dahil kinakampihan niya ang babaeng yon? At saka hindi ko inaasahan na alam niya ang dahilan kung bakit umalis ng bansa si Vera. Siguro na kwento ng babaeng yon. I'm not thinking about it anyway at saka alam. Mo namang hindi ako interesado sa kahit anong social gathering na yan. Too boring. Mauupo lang ako doon, makikinig sa usapan ng may usapan, tapos isasali nila ako, talking about businesses. Pupuriin kapag nagbigay ng opinion, yung maid aabutan ako ng wine glass, tatanggapin ko naman, while staring the liquor inside thinking how it tastes better. Natigil lang ako sa pagsasalita nang marinig ko ang mahinang pagtawa ni Mommy. Mula sa may pinto habang si Kuya naman ay ang marahas na pagbuntong hininga na tila ba frustrated na sa mga pinagsasabi ko. I can't believe your daughter, Mom. I'm just simply convincing her na pumunta sa family dinner, then here she is complaining something na hindi pa naman nangyayari. Reklamo ni Kuya habang napapailing. Kaya nanahimik na lang ako at tinuloy ang pagkain ng pancakes ko. She's always like that. Hindi ka pa nasanay sa kanya. She's always explaining something and it's kind of funny. Gosh, I missed this moment. Remember nung pumunta tayo sa mall? She accidentally meets her friends there, they talked about something. And I found Ashton explaining something like the contents of the food she bought. And what's the benefits of it? Especially the dress she bought. Natatawang paalala ng Jiangji. Yeah, I remember that time na kasama ko sila mag-shopping. I explained myself lang naman kasi baka isipin ng babaeng yon na I stalk her. Masyadong assuming pa naman yon. I'm not into girls, I'm straight. Pero yung babaeng yon may gusto sa akin kaya inunahan ko na bago pa mag-isip ng kung ano-ano. She's your dad-daughter nga, wala silang pinagkaiba. Natatawang dugtong panangging. Bagamat mababakas mo sa mga mata niya ang saya. Anyway, I already talked to your brother but sadly they're not coming to join us. Matt has a new family na mas nauna pang lumandi yon kaysa kay Kuya Margo and he's married with the guy. Yes, lalaki ang pinakasalan niya and it's okay sa mga magulang namin as long as masaya daw kami. My parents are very supportive at the same time open-minded. Oh, I forgot. Matt and Aaron are going to be parents na. Kasi kabuanan na ng surrogacy mother, which is yung binayaran nila na magluwal ng bata sa mundong to. We don't know yet the gender of the child kasi nga para daw exciting. Kahit ako excited na rin makita yung bata, malaking parte kaya ang ginampanan ko para mabuo yung IVF procedure nila. I won't spoil it yet kung anong pinakamalaking parte ang ginampanan ko para lang mabuo yung bata. To be honest, ayaw ko sanang pumayag sa gusto nilang mangyari. Pero si Matt kinulit ako ng kinulit. He even bought me an exclusive ticket para sa concert ng favorite kong K-pop idols and made sure everything is settled. Binilhan niya din ako ng ticket papuntang Hawaii back in port. Yung hotel na tinuluyan ko super luxury at comfy kaya sino ba ako para tanggihan pa siya. Hawaii na yon, ipagpapalit ko pa ba? Kahit naman mayaman kami, I don't have enough money para makapag-travel. Ayaw kong gumastos ng perang hindi ko pinaghirapan. Tanging 4 lang kaming nakakaalam kung sino ang donor ng egg cells para mabuo yung baby nila ni Aaron. Shan Ashton Sandoval, I expected you mamaya sa family dinner. Don't give me some excuses. Isang marahang pagtango na lang ang naging tugon ko sa sinabing iyon ni Mommy. I can't say no kapag binabanggit na niya ang buong pangalan ko. Kahit si Dad, that's her audacity to get what she want. Will my mom is a highest paid lawyer. Kaya nakakatakot talagang makipagtalo sa kanya minsan, lalo na't lalapagan kanya ng legalisese. Tanda ko pa noon yung unang araw na pinagalitan ako ni Mom. Dahil nag-drive akong lasing at naibangga ko yun sa pader. Alam nyo ba guys na mas inalala pa niya yung pader at kotse, tapos nilapagan niya ako ng mga batas na yan. Halos dumugo tuloy ang ilong ko sa mga sinabi niya.
Can I bring Nanny Helen? Tanong ko na lang sa kanya. As long as I wanted her to join us, I still can't. Matt asked her to accompany Cassie while they were out for work. Paliwanag ni Mommy dahilan para mapakunot-no ako sa sinabi niya. No one can snatch my nanny from me. I personally hired her. I'm gonna kill him. Inis kong singhal pero sinamaan lang ako ng tingin ni Mommy. He's your brother and no one can snatch her from you. She's there para bantayan. Si Cassie, ingos hanggang sa dalagang masama ang loob. Hindi naman yun ang punto ko. Naiinis ako kasi uunahin pa nila ang trabaho kesa ang bantayan si Cassie. Gayong kabuwanan na nung tao. Tapos inutusan pa nila si Nana hindi naman niya trabaho yon. Hindi na lang nila pagpahingahin yung tao, di ba? Humanda talaga sa akin ang dalawang yon. But I want my nanny. Nguso ko, what are you? A kid? You're already 20 years old, Ashton. Soon you'll become a mother na. Paalala pang kang sa dalaga. I don't want to get married so no one can snatch my nanny Helen. Sagot ko na nakanguso pa rin. I can't believe you. You're already 20 years old and now acting like a 7 years old. Are you really my daughter? Napapailing pa nitong tanong bago nilisan ang kusina. Masama ang loob na sinundan ko ng tingin ng nilabasan ni Mom. Such a bully, Mom. I can't believe she's my mother. Pero kahit na ganun alam ko naman na super love niya ako. Isang araw nga nagtampo siya kay Lolo dahil pinadala ba naman ako sa Cagayan para tingnan at asikasuhin ng personal yung plantasyon. Dahil likas na mahina ang immune system ko sa ulan, nagkasakit ako. Napasugod tuloy doon si Mom nang wala sa oras kasama ang family doctor sakay ng private jet. Tapos dinala na niya ako pauwi. Sinubukan ko namang ipaliwanag na walang kasalanan si Lolo. Ayaw talaga makinig ng lola niyo. Kaya hinayaan ko na lang. Ashton, Kuya, help me this one. Baling ko sa kanya na nagpapaawa. You already old enough, stop whining like a kid. You're not even cute, you're ugly like a monkey. Matapos niyang sabihin yon sabay layas. The hell, ako mukhang monkey? Sa ganda kong to, is he a colorblind ba? Di yata marunong tumingin ng magaganda. Kaya hindi siya nagkaka-girlfriend dahil hindi siya marunong tumingin ng magaganda. Haze, kawawang panganay namin. Pero anong gagawin ko? Pupunta ba ako sa family dinner ng mga Austin or matutulog na lang? Sana may mag-aya sa akin mag-bar. Mas masaya pa yon kesa ang dumalo sa napakaboring na salo-salo. Habang nag-iisip naramdaman kong nag-vibrate ang cellphone ko na nakapatong sa mesa. Nagtatakang tiningnan ko yon. Alak is life dya not so faithful guys bar tayo. Tangina ayaw kong sumama sa family dinner na apaka-boring. Gia as always. Kaya nga magkasundo kami ng gagang yan kahit na magkakaiba kami ng university na pinapasukan. Actually, dalawa lang kami ni Dara ang parehong university na pinapasukan. Yung tatlo magkakasama sa isang university, sa Ashford University. Na isa pagmamay-aring pamilya ni Vera. 5 kaming magkakaibigan. 4 na babae at 1 lalaki. Sila yung mga naging kaibigan ko matapos umalis si Vera ng bansa. Magkakaibigan ang pamilya namin kaya madali din kaming nagkasundo. Dara Montefalco Kelsey Bar. Napataas ang kilay ko sa text ni Dara. Kilala at sikat ang Kelsey Bar. Sa totoo lang naging malaking katanungan para sa akin kung sino ang infamous owner ng bar na yon. No one knows kahit yung mga bartender. Akihiro Pogii. Sure basta libre mo Dara Montefalco. Ang yaman-yaman ng lalaking to pero hindi halatang mahilig sa libre. Kaga, ikaw ang nagsuggest. Nagtaka ka pa sa kaibigan natin. Jaya Fateful guys, have you heard? May bagong prof daw sa Ashford University. She's fucking hot and pretty. Gosh, kinikilig ako. Napakunot-no ako sa chat na yon ni Jaya. I swear to God! Hindi ko man siya kaharap ngayon pero parang naririnig ko na ang boses niya na may kasamang pagtili. Ashton Sandoval, I'll join you guys. Ayaw ko din pumunta sa family dinner, too boring. At saka next week na ang pasukan, let's enjoy na lang habang wala pang school. Reply ko sa kanina at binaliwala ang chat ni Jaya. She's always like that, kaya sanay na kami. Jaya Faithful Ashton, lumipat ka na ng school. Here sa Ashford University. Ang gaganda ng mga prof, tangina! Here we again. Siguro kung nasa tabi ko lang siya, kanina pa naririndi ang tainga ko sa kakatili niya. Diyos ko para siyang palaging naka-volume sa lakas ng boses niya. Dara Montefalco. Akala ko ba straight ka, Jaya? So why parang bendade ka na rin? Pero anyway, lilipat na rin ako dyan. I already talked to my parents about it, and you're gonna help me, Jaya, convince Liam for me. Bitch! Hindi ka pa ba masanay-sanay sa babaitang yan, Diyos ko? At saka bakit sila nagchat-chat kung pwede naman silang dalawa mag-usap? Iisang bahay lang naman sila nakatira dahil personal assistant si Jaya ng kapatid ni Dara na si Kuya Liam. She's a working student, luckily scholarship ng mga Montefalco. Teka, nasan ba si Gia? Bigla na lang siyang nawala. Akihiro Pogi, Jaya. Kilala ko na ang bagong prof na sinasabi mo.
You're right, she's too pretty. Tangina, nakuha na ata niya ang puso ko. I raised my brow sa nabasa ko. Bigla tuloy akong na-curious sa bagong prof na binabanggit nila. Wala naman sigurong masama kung lilipat ako, di ba? Mas matutuwa pa nga ang parents ko kasi sa Ashford University na ako mag-aaral. Wala namang masama kung lilipat ako, basta maintain pa rin ang grades ko. Baka tuluyan na akong masabon ni Lolo plus kailangan kong ipakita sa kanya na karapat dapat akong pagkatiwalaan niya sa posisyon ko.